Kabanata 2021. Iniwan ni Edison si Ty Lorten, at bumalik sa normal ang lahat. Matagal na nakaupo si Daisy sa couch. Habang hinahaplos niya ang brilyante na singsing sa kanyang daliri, bumangon ang masamang pakiramdam mula sa kanyang tiyan. Natatakot siyang magkatotoo ang bangungot niya noong gabing iyon. Biglang nagring ang phone niya at binasag ang katahimikan. Akala niya si Knowles ang tumatawag sa kanya, kaya dali-dali niya itong kinuha. Gayunpaman, nang makita niyang si Zephyr iyon, nawala ang ngiti niya. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinagot ang tawag, Zephyr. Nakatayo si Zephyr sa harap ng bintana, tinutukso ng balahibo ang budgerigar. I'm so sorry for the trouble I made you last time I asked you to dinner, but I will clear it for you. Napangiti si Daisy. Kung gayon, aasa ako sa iyo, Zephyr. Natigilan si Zephyr at napapikit. Gusto niyang linawin ko ito para sa kanya. Nang tumahimik si Zephyr ng matagal, nagtanong si Daisy, Zephyr. Nandyan ka ba? May sumagi sa mga mata ni Zephyr habang nakatingin sa malayo sa bintana. Oo, anyway, kailangan ko nang umalis. Ibinabanan niya ang tawag. Malalim ang kanyang tingin habang nakatayo na kasing tigas ng ramrod sa harap ng bintana. Tumalon-talon ang budgerigar sa gilid at sumigaw, Daisy! Daisy! Nilinggan ito ni Zephyr. Hinaplos-haplos niya ang mga balahibo nito at saka sinakal ang leeg nito. Nagpumiglas ang budgerigar sa pamamagitan ng pagkapakapo ng mga pakpak nito, ngunit walang emosyon ang kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, hindi siya akin. Umalis si Zephyr sa silid, at nililipad ng hangin ang mga balahibo na nahulog sa windowsill. Sa Seaview Villa, dumating si Daisy upang bisitahin si Freya, at sinabi ng katulong na nasa kanyang silid. Nang itulak niya ang pinto sa kwarto ni Freya, nakaupo si Freya sa isang upuan, nakatingin sa malayo sa bintana. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa sikat ng araw, ngunit mukhang mapatla at mahina si Freya. Freya! Narinig ni Freya ang boses niya at napalingon siya. Pinilit niyang ngumiti sa kanyang mukha at sinabing, Daisy, nandito ka na. Umupo si Daisy sa gilid at sinabing, pumunta ako para makita ka. Ilang araw na lang, pero bakit ang payat mo na? Hinawakan ni Freya ang pisngi niya. Talaga? Buntis ka kaya kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailangan mong kumain ng higit pa. Tingnan mo kung paano. Ang kulit mo, sabi ni Daisy habang nakapatong ang baba sa palad niya. Narinig ko na ang mga buntis ay dapat na mas mataba. Hindi napigilan ni Freya ang mapangiti. Mangyayari lang yan kapag lumaki ang tiyan ko. Tinitigan ni Daisy ang kanyang tiyan at nagtanong, mahirap bang magdala ng sanggol? Sagot ni Freya, hindi naman. Talagang nag-iiba ito sa bawat tao. Para sa akin, palagi akong nasusuka sa pagbubuntis na ito. Pagkatapos niyang magsalita, ngumiti si Freya at inilagay ang kamay sa tiyan niya. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang isang bagay, at ang kanyang ngiti ay natigil. Gusto mo bang wala din silang ina? Napansin ni Daisy ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at nagtanong, Freya. Ayos ka lang ba? She snapped herself out of her trance at umiling. Oo, medyo nakaramdam lang ako ng pagod. Hinawakan ni Daisy ang kamay niya at sinabing, magpahinga ka na. Hindi na kita dapat istorbohin pa. Nang tumayo si Daisy at aalis na sana, tinawag siya ni Freya. Daisy, inikat niya ang ulo niya. Oo, gusto ni Freya na sabihin sa kanya ang tungkol kay Knowles, ngunit hindi niya magawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan siya, kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, wala. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Kinawayan ni Daisy ang kamay niya. Sige, pagdating ni Daisy sa courtyard, nabangga niya si Colton at ang bodyguard nito. Kakababa lang, nila ng sasakyan at mukhang hindi siya napansin habang nag-uusap sila sa harap ng sasakyan. Gustong lumakad ni Daisy at batiin sila nang marinig niyang sinabi ng bodyguard, Sir, naipasa ko na kay Mrs. Pruitt ang balita ng pagkamatay ni Mr. Knowles. Walang pakialam na sagot ni Colton, basta naniniwala siya na patay na si Knowles. Kahit na pinaghihinalaan ito ni Donald, magpapadala siya ng isang tao upang itali ang lahat ng maluwag na dulo kapag dumating siya para sunduin siya. Kabanata 2022. Iyon ang totoong dahilan kung bakit magpapadala si Donald ng isang tao para sunduin si Sandy. Sanglaan lang niya si Sandy, kaya hindi niya sinabi na wala siyang pakialam kung patay na siya o buhay. Kailangan lang niyang tiyakin na si Knowles ay patay na patay. Kumunat ang noo ng bodyguard. Ngunit walang mahanap ang search and rescue team sa Don Quixote River pagkaraan ng maraming araw. Bukod dito, umuulan ng gabing iyon, at ang ilog ay mabagyo.
Maging ang bangkay ni Bear ay hinugasan sa pier ng Don Carey River mga 9 milya ang layo. Natatakot ako, Mr. Knowles. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, natigilan si Colton habang nakatingin kay Daisy, na nakatayo sa di kalayuan. Natigilan si Daisy sa kinatatayuan, ang kanyang mukha ay unti-unting naging walang dugo. Colton, anong sinabi mo ngayon lang? Daisy, hindi sinasadya ni Colton na sabihin ito kay Daisy. Kahit nasasabihin niya sa kanya, gusto niyang maghintay hanggang sa makumpirma niyang patay na si Noel Ace. Tsaka naniniwala siya na baka buhay pa si Noel Ace, pero ngayon parang narinig na ni Daisy ang usapan nila. Nagmamadali itong lumapit sa kanya at hinawakan ang balikat nito. Daisy, makinig ka sa akin. Nolly, may nangyari sa kanya, di ba? At alam mo na ang lahat tungkol dito. Tanong ni Daisy, nanlilisik ang mga mata nito nang mawala ang liwanag sa kanila. Alam na nilang lahat ang nangyari kay Noel Ace, ngunit itinago nila siya sa kadiliman. Huminga ng malalim si Colton at sinabing, hindi pa namin nakumpirma na patay na siya. Siyempre, naniniwala akong makakaligtas siya, kaya dapat may tiwala ka sa kanya. May tiwala ka sa kanya. Paano ako magkakaroon ng tiwala sa kanya? Nanginginig ang katawan ni Daisy nang bumalik sa kanyang isipan ang bangungot noong isang araw. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Iniingatan mo ako, sa dilim. Kung hindi ko narinig ang usapan nyo, itatago nyo pa ba sa akin? Mahigpit na kinuyam ni Colton ang kanyang balikat ngunit pinakawalan nito ang pagkakahawak sa bandang huli. Hindi na maibabalik ang ginawa. Kung talagang patay na si Noel Ace, malalaman niya ang tungkol dito sooner or later. Napahigpit ang panga, sinabi ni Colton, I'm sorry, Daisy. Hindi ko sinasadyang itago ito sa'yo. I'm just hoping na buhay pa siya. Paano kung mahanap natin siya, at ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya sa tigang na boses, okay lang, Colton. Naniniwala ako na buhay pa si Nolly. Natigilan si Colton. Hindi siya umiyak nang malaman niya ang balita. Sa halip, kalmado siya. Nakaramdam siya ng manhid. Walang emosyon ang mukha niya, at para siyang walang laman. Ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at hinihila pababa sa kailaliman ng kadiliman na parang sapot ng gagamba. Sa halip na sabihin na naniniwala siya kay Noel Ace, nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Hindi siya naniniwala na buhay pa si Noel Ace. Buti na lang patay na ang kanyang puso, at ang kanyang kawalan ng pag-asa ay napawi ang kanyang sakit. Daisy, Colton, hilingin mo sa kanya na ibalik ako. Binuksan ni Daisy ang pinto at pumasok sa kotse. Tapos, hindi na siya nagsalita. Tumingin si Colton sa bodyguard, at nakaramdam ng sama ng loob ang huli. Tumango siya at sinabing, ibabalik ko siya sa Tylerton ng ligtas. Pinagmamasdan ni Colton ang sasakyan na umalis sa looban. Minasahin niya ang kanyang ilong at nakaramdam ng pagkadismaya sa sarili. Pagkarating nila sa Tylerton, sinundan ng bodyguard si Daisy at bumaba ng sasakyan dahil nag-aalala ito sa kanya. Miss, hindi mo ako kailangang sundan. Pumasok si Daisy sa loob ng mansyon nang hindi lumilingon. Sa sandaling isinara niya ang pinto, bumagsak siya sa sahig at sumigaw, sinungaling. Samantala, sa Goldman Mansion, nang matanggap ni Maisie ang tawag ni Colton, ibinaba niya ang kanyang tasa at sinabing may matigas na mukha, napakaseryosong bagay. Bakit ngayon mo lang ako pinaalam? Sumagot si Colton, I'm sorry, Ma'am. Biglang nangyari ang lahat. Hindi ko inaasahan na mawawala din si Noel Ace. Kabanata 2023. Huminga ng malalim si Maisie para pakalmayan ang sarili at nagtanong, so, nahanap mo ba siya? Natahimik sandali si Colton bago sumagot, hindi pa. Sige, pupuntahan ko ang kapatid mo mamaya. Si Noel Ace naman, dahil brother-in-law mo siya, wala akong pakialam kung buhay pa siya o patay na siya o baldado pa siya. Kailangan mo siyang bawiin, maintindihan mo. Ibinaba ni Maisie ang tawag nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Nakaupo sa tapat niya si Seyday kaya narinig niya ang usapan nila ni Colton. Ma'am, may nangyari ba kay Mr. Knowles? Hinaplos ni Maisie ang kanyang noo at sinabing, nagtataka ako kung bakit ayaw nilang isapubliko ang kanilang relasyon pagkatapos makuha ang kanilang marriage certificate. Dahil pala kay Donald, hindi ko akalain na si Noel Ace ay magsasapanganib ng kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ni Daisy. Pakiramdam niya ay kamukhang-kamukha ni Noel Ace si Nolan noon. Buong tiwala siya sa kakayahan ni Noel Ace, at totoong nakadama siya ng katiyakan na ipagkakatiwala si Daisy sa kanya.
Gayunpaman, hindi kailanman sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na isa sa panganib ni Knowles ang kanyang sariling buhay sa ganitong paraan. Kung may nangyari sa kanya, ang maghihirap ay si Daisy. Pinaikit ni Seyday ang kanyang mga mata at sinabing, narinig ko si Donald noong nagtatrabaho ako sa ilalim ng Strix. Siya ay isang mapaghiganti at malupit na tao. Kapag nakatutok na siya sa isang bagay, hihinto siya sa wala para makuha iyon. Tumingin si Maisie sa kanya at nagtanong, hindi ba kayo pupunta ni Quincy sa Morwich kasama ang aking ninong? Bakit ang aga niyo bumalik? Ang kalusugan ni Strix ay lumala ng husto sa mga nakaraang taon. Malaki ang naitulong ni Strix kay Seyday noon, kaya nagbitiw siya para alagaan siya. Si Quincy ay nagmamadali dito at doon, inaalagaan ang kumpanya dahil hindi pa nakabalik si Colton sa Slacove 3 taon na ang nakararaan. Pagkatapos lamang nakunin ni Colton ang kumpanya ay umalis siya patungong Morwich upang hanapin si Seyday. Ibinaba ni Seyday ang tasa at ngumiti. Pinadala ako ni Strix sa isang assignment sa East Islands. Natigilan si Maisie. Pinapante ka doon ng ninong ko. Tumungo siya. Ang Metropolis ay nasa isang hindi matatag na estado habang si Strix ay wala upang magpagaling mula sa kanyang sakit. Ang ilang ambisyosong miyembro ay nagsimula na ring gumawa ng kanilang mga paggalaw dahil gusto nilang agawin ang posisyon at mga ari-arian ni Strix. Ang monopolyong negosyo ni Strix sa Morwich ay nag-iwan sa kanya ng malalaking asset, at isa itong malaking pay na gustong kainin ng sinuman. Kung ma-accident si Strix, mawawasak ang Metropolis. Kumunat ang noo ni Maisie. Ang grupo ni Strix ang pinakamalaki sa North Ancora. Wala siyang anak sa kanyang buhay, kaya maraming tao ang interesado sa kanyang posisyon at sa kanyang malaking kayamanan. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang makatiis sa isang malaking pay. Kinuha ni Maisie ang kanyang tasa at nagtanong, mayroon pang ibang puwersa na nagtatarget sa Metropolis. Napabuntong hininga si Seyday, ang Skull Club, ilang puwersa sa Aura, at ilan sa mga underground gang sa East Islands. Sa makatuwid, gusto ni Strix na magdala ako ng isang lihim na dokumento at pumunta sa East Islands upang hanapin ang Sunny Southern. Ang impluensya ng grupo ni Mr. Southern sa East Eurasia ay tumutugma sa impluensya ng mga underground gang sa Aura. Kung ang Metropolis ay makakabuo ng isang alyansa kay Mr. Southern, maaari itong humadlang sa kanila. Sinakop ng Sunny Southern at Fabio Puzo ang kalahati ng East Islands. Nagkaroon sila ng malinaw na paghihiwalay ng teritoryo at pamamahala. Walang sino man sa kanila ang maaaring makagambala sa isa't isa, kapangyarihan madali, at sila ay medyo maingat sa isa't isa. Bukod dito, nabalitaan na ang mga Southern ay napuno ng mga espesyalista sa labanan, at ang mga lalaking nagtatrabaho sa ilalim ni Sunny ay napakahusay sa pakikipaglaban. Hindi tulad ni Fabio, na kumilos sa isang high-profile na paraan sa Aura. Ang mga Southern ay napakababa at ang kanilang kapangyarihan ay kumalat sa buong East Eurasia. Ang ilang miyembro ay normal na mga negosyante, habang ang iba ay mangingisda, may-ari ng restaurant, at driver ng taxi. Ang mga Southern ay hindi nakikibahagi sa usura o ilegal na negosyo. Gayunpaman, mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga taong iyon sa Aura. Kabanata 2024. Pagkatapos ng lahat, ang underground gang sa Aura ay isang grupo lamang ng mga shower. Nakuha nila ang kontrol sa masa sa pamamagitan ng paggamit ng mga baril, karahasan, at malalaking benepisyo. Bagamat maraming tao ang sumali sa kanila, sila ay hindi gaanong maaasahan kaysa sa mga Southern. Ang mga taong nagtrabaho sa ilalim ng mga Southern ay matitigas, mainit na mga lalaki. Pinahahalagahan nila ang hustisya kaysa sa lahat, at kahit na nilabag nila ang isa sa mga patakaran, sila ay mapapatalsik. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Strix na magtrabaho kasama ang mga Southern. Isang barkong mga ngalakal ang naglalakbay sa walang hangganang dagat. Nang pumasok ang lalaki sa cabin dala ang kanyang hapunan, si Knowles ay nakaupo sa gilid ng kama, nagpapalit ng kanyang mga bendahe. Napuno ng amoy ng gamot at dugo ang hangin. Gising ka na pala, sir. Inilagay ng lalaki ang hapunan sa mesa sa tabi ng kama at magalang na umupo sa gilid. Ilang araw ka nang walang malay dahil sa mataas na lagnat. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Habang binabalutan ni Knowles ang nasugatan niyang braso, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaki. Kayong mga tao ang nagligtas sa akin. Ang aming young master ang nagligtas sa iyo, Ginoo. Isinuot niya ang kanyang t-shirt at pinaikit ang kanyang mga mata. Sino ang young master mo? Nakangiting sumagot ang lalaki, siya ang inapo ng mga Southerns ng East Islands.
Natigilan si Noel Ace, napayuko ang lalaki at nagpatuloy. Iiwan ko ang hapunan mo dito. Kung kailangan mo ng anupaman, maaari mong pindutin ang service bell. Masiyahan sa iyong hapunan. Umalis siya sa kwarto at isinara ang pinto. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa main cabin bedroom. Ang pangunahing silid tulugan ng cabin ay maluwag at pinalamutian sa parehong paraan tulad ng isang upscale hotel. Isang binata na nakasutang nakaupo sa sopa. Mayroon siyang androgynous na hitsura. Kinuha niya ang tasa at nagtanong, gising na ba siya? Kahit mahina ang boses niya, hindi ito kasing lalim ng boses ng lalaki. Yumuko ang lalaki bilang paggalang at sumagot, oo. Gising na siya. Humigop ang binata sa tasa ng tsaa at sinabing, buhay pa siya sa kabila ng matinding pinsala at paglutang sa dagat. Parang ayaw ng Diyos na mamatay siya. Bakit mo siya gustong iligtas, sir? Napansin ng nagpapatrol noong gabing iyon ang isang lalaking lumulutang sa dagat. Nakahiga siya sa driftwood at puno ng dugo. Ang binatang ito ang humiling sa kanila na iligtas siya. Sa kabutihang palad, may isang tao na may ilang mga medikal na kaalaman at isang medikal na kit na sakay, kaya pinainom nila ito ng tetanus at nilinis at nilagyan ng damit ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, si Noel Ace ay nawalan ng malay dahil sa mataas na lagnat. Ibinaba ng binata ang tasa at nagkibit balikat. Well, tinuruan ako ng tatay ko na dapat tayong tumulong sa mga may problema. Malubhang nasugatan ng lalaking ito, kaya sigurado akong naaksidente siya o ano. Dahil nalampasan niya ito, ibig sabihin hindi pa ito ang oras para mamatay siya. At saka, baka makatulong siya sa atin sa hinaharap. Ngumiti ang lalaki. Tama ka, sir. Tumayo ang binata at iwinagayway ang kamay. Sige, gaano katagal bago makarating sa East Islands? Sumagot ang lalaki, darating tayo sa East Islands bukas ng umaga. Ipinatong ng binata ang kanyang kamay sa kanyang noo at sinabing, pagod ako, kaya iidlip ko muna. Na-dismiss ka, sa Baseburg, sa Goldman Mansion. Iniuwi ni Maisie si Daisy. Nang sila ay naghahaponan, hiniling ni Nolan sa mayordomo na kunin si Daisy, ngunit pinigilan siya ni Maisie. I'm sure wala siyang gana ngayon. Kakain siya kapag nagutom siya. Kumunat ang noo ni Nolan. Dahil ba kay Noel Ace, kinuha niya ang isang piraso ng karne gamit. Ang kanyang tinidor at mahinahong sinabi, oo, si Noel Ace ay nawawala, at walang nakakaalam kung siya ay patay na o buhay. Sigurado akong walang gana si Daisy ngayon. Nakahinga na siya ng maluwag na hindi nagtantrim o nagtangkang magpakamatay si Daisy dahil sa kanyang kalungkutan. Minasahe ni Nolan ang kanyang ilong at sinabing, kung nawawala pa siya at walang nakakaalam kung buhay pa siya o patay na, ibig sabihin may pag-asa pa. Napangiti si Maisie, parang bihira, akala ko gusto mong humanap ng ibang asawa para kay Daisy. Walang magawa si Nolan. Siyempre, hindi ko naman gagawin yon. Hindi ako isang taong magsasamantala sa ibang tao. Kabanata 2025. Siyempre, alam kong hindi ikaw. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tinidor at sinabing, titingnan ko si Daisy. Nakaupo si Daisy sa kama habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang mga binti. Madilim ang silid dahil pinanatili niyang nakasara ang kortina, at hindi binuksan ang ilaw. Pagpasok ni Maisie, ang liwanag na tumama sa kanyang silid sa koridor ay naging dahilan ng kanyang pagpikit ng kanyang mga mata. Lumapit si Maisie sa kanya. Nang makita niya ang kanyang namamaga na mga mata, tinanong niya, bakit ka nagtatago sa iyong silid at umiiyak? Kinusat ni Daisy ang kanyang mga mata at ibinaling ang kanyang mukha. Hindi ako umiiyak. Umupo si Maisie sa gilid ng kama at hinaplos ang pisngi, tumigil ka na sa pag-iyak. Si Noel Ace ay hindi pa namamatay, at ikaw ay nagdadalamati sa kanya ngayon. May sumagi sa mga mata ni Daisy nang magtanong siya, may pagkakaiba ba? Siyempre, meron. Nawala lang siya. Ni hindi natin alam kung patay na ba siya o buhay, at nawalan ka na ng pag-asa. Palaging sinasabi ng mga tao na kapag mas umaasa ka, mas malaki ang pagkabigo, sabi ni Daisy habang nakayuko. Pinaikit ni Maisie ang kanyang mga mata at nagtanong, so sa tingin mo patay na siya? Natigilan si Daisy. Mariin niyang idiniin ang lobby at hindi sumagot. Walang sabi-sabi na sana ay buhay pa siya, ngunit natatakot siyang makatanggap ng balita ng pagkamatay nito. Mas gugustuhin niyang tumakas sa katotohanan kaysa tanggapin ito. Napabuntong hininga si Maisie. Ganyan din ang sitwasyon ko noon. Noong naaksidente ang tatay mo, akala ko patay na rin siya, kaya naiintindihan ko na ang sakit mo ngayon. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kamay ni Daisy, sinusubukang painitin sila.
Pero kahit ano paman, kailangan pa rin nating umasa. Hindi tayo maaaring patuloy na tumakas. Kung tutusin, kailangan nating magkaroon ng pag-asa kapag nabubuhay tayo, di ba? Humawak si Daisy sa kanyang mga bisig at sinabing, Nay, isa sa publiko ko ang ating kasal. Kung may nagligtas sa kanya at nakakaalam kung sino siya, tiyak na ibabalik siya nito, di ba? Saglit na natigilan si Maisie bago niya ibinaba ang ulo para tignan ang babaeng nasa braso niya. Ngumiti siya at sinabing, oo naman, kung gusto mong isa publiko, sige gawin mo. Susuportahan kita. Kinabukasan, inihayag ni Daisy ang kanyang kasal kay Noel Ace. Hindi alam ng publiko kung bakit biglang ilantad ni Daisy ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa, at nagdulot ito ng matinding sensasyon sa buong bansa. Maraming media outlet ang nagpaligsahan para sa balita. Ang ilan sa kanila ay nagpatuloy upang tingnan si Noel Ace. Nalaman nilang apo siya ni King William, pati na rin ang rumored boyfriend ni Daisy 3 taon na ang nakakaraan. Ang balita na sila ay kasal sa loob ng mahabang panahon ay nagdulot ng sensasyon sa buong internet. Umalis si Daisy sa ilalim ng mga kamera ng mga reporter. Kung hindi dahil sa mga bodyguards niya, baka namamaga siya sa dami ng tao bago siya nakasakay sa sasakyan. Umupo si Daisy sa kotse at tiningnan ang balitang naglalaro sa screen ng mall building sa bintana. Umaasa siyang makikita niya ito. Sa East Islands, sa Southern Manor. Napakaganda ng tanawin sa kahabaan ng kagubatan ng bundok. Tila isang sinaunang bayan na tila nakatago sa mundo, at maraming tao ang nananatili doon. Sa bangin ay nakaupo ang isang malaking mansyon na may napakagandang palamuti na tila isang sinaunang palasyo. Napakalaki nito, at makikita ng isa kung gaano kayaman ng mga Southern. Patungo sa gitna ng isla ay ang downtown area. Ito ay tahanan ng mga pangunahing asosasyon ng mga mangangalakal mula sa parehong mga paksayon, shopping mall, resort, at duty-free zone, upang pangalanan ang ilan. Maginhawa rin ang transportasyon, sinakop ng Southerns at Puzo. Faction ng kalahati ng East Islands bawat isa. Ang daungan, mga organisasyon, at lahat ng mga tindahan sa hilagang silangan na baybayin ay pag-aari ng mga Southern, habang ang timog kanlurang bahagi ay kabilang sa Puzo faction. Kahit na mayroon lamang isang malaking isla sa pagitan ng East Islands, ito ay kasing laki ng isang malaking lungsod sa lupa. Sa loob ng patio, isang medyo may edad na kalbo ang nakaupo sa isang upuan. Nakasuot siya ng ordinaryong overall at naglalaro ng jade rosary pendant sa kanyang kamay. Ang gilid ng patio ay napuno ng maingat na tinutubuan ng mga bulaklak at halaman. Mayroon ding isang berdeng butiki sa isang hall sa tabi ng isang moss pot. Kabanata 2026. Nagbabasa ng balita ang lalaki. Itinaas niya ang kanyang tasa ng samandal sa kanyang tainga ang kanyang katulong. Bumalik na si Master Cameron, Ginoo. Huminto ang lalaki at dahan-daang tinapos ang kanyang tsaa. Sakto namang inangat niya ang kanyang ulo upang maabyutin ang isang masungit na binata na naglalakad papunta sa kanyang courtyard na nasa likod ang kanyang mga kamay, na nakataas ang kanyang noo at sumigaw, Miss Miet, Pops. Naglagay ng takip ang lalaki sa kanyang tasa at samimangot. Nakalimutan mo na ba ang ugali mo ngayong matagal mo nang nakikita ang mundo? Nabaling ang atensyon niya kay Noel Ace na nakatayo sa likuran niya, at natigilan siya. Bumalik siya sa mga papel at biglang bumangon, bumulong-bulong, Diyos. Binigyan kita ng isang trabaho, brat. Sinabi ko sa iyo na kumita ka, ngunit ang tanging pera na mahusay mo ay ang problema, hindi ba? Nag-uuwi ka pa ng mga freak. Pinaikit ni Noel Ace ang kanyang mga mata ngunit hindi umimik. Umikot ang binata sa likod ng lalaki at sinimulang masahihin ang mga balikat ng huli. Wow, huminahon ka, tatay. Iniligtas ko siya habang nasa dagat ako, okay. Sinabi mo sa akin na walang matino at mabuting mag-iisip na ang pagliligtas ng buhay ay masama, tandaan. Imbes na makipagkaibigan kaysa magkaaway, sabi mo. Sinunod ko ang payo mo tulad ng mabuting anak ko. Ngumisi si Sonny Southern. Ibig mong sabihin, pumipili kang sumunod sa payo ko tulad ng selectively good son na ikaw. Bumalik siya kay Noel Ace at pinagmasdan ng binata. Kung hindi niya nabasa ang balita, hindi niya akalain na big shot ang bata. So, isang miyembro ng Knowles family ng Yaramore. Bahagyang tumango si Noel Ace. Ang iyong reputasyon ay umaabot sa akin, Mr. Sonny Southern, ngunit hindi ko inaasahan na ang aking reputasyon ay makakarating sa iyo. Tumayo ang matandang lalaki at kumaway. Simula nang iligtas ka ng anak ko. Dahil malinaw na mabuti at hindi nasaktan, ibabalik kita bukas sa iyong tahanan. Nagtaas ng talukap si Noel Ace. Paumanhin, ngunit hindi kaagad,
Ginoo. Tinignan siya ni Sunny ng malalim. Ilang sandali pa, umiwas siya ng tingin. Samahan mo ako sa pag-aaral ko. Tumango si Knowles at sumunod sa kanya sa loob. Pinagmasdan ni Cameron ang dalawa na nagwawala sa may pintuan habang naka-cross-arm. Nag-aalalang lumapit sa kanya ang mayordomo ng pamilya. Master Cameron, kung maaari. Medyo nag-aalala ang estranghero na ito. Hindi namin alam kung sino siya at kung bakit siya nandito sa isla. May motibo ba siya? Ngumiti si Cameron. I bet may motibo siya. Sige. Napadpad ang mga mata niya sa dyaryo sa coffee table. Pinulot niya iyon, medyo naningkit ang mga mata sa pag-usisa. Pumasok sina Knowles at Sunny sa study. Maaaring mahuli ng isa ang isang maliit na fragment ng kagubatan sa kabila ng mga parisukat na hugis na bintana. Ang silid ay hindi kapanipani walang mahusay na iilawan at walang iniwan sa mga anino ang may-ari nito ng iba't ibang mga vintage pen at brush, ang kanyang koleksyon ng mga libro, at ang mabigat na hanay ng mga antigo at kaligrapya. Umupo si Sunny sa likod ng coffee table at kinuha ang teapot niya. Sabihin mo sa akin kung bakit ka matigas ang ulo na manatili sa aming isla. Si Knowles ay tapat, may hinahanap ako. Idiniin ni Sunny ang takip sa kaldero at binasag ang laman nito. Oh, oo, ang kanyang pangalan ay Donald. Nakatakas siya sa bilangguan sa Yarramore, dumating sa East Highlands, at sumama kay Fabio Puzo. Tumigil si Sunny sa kalagitnaan ng pagkilos at tumangala. Yung batang Matthew, hindi na nagulat si Knowles na kilala siya nito. So, kilala mo siya. Mamantong hininga si Sunny at uminom ng tsaa. Pakiusap, alam ko ang higit pa sa pangalan na iyon. Alam ko ang lahat tungkol sa pakikipagkaibigan niya sa Skull Club. Masyadong. Ang sindikato ang namamahala sa Southeast Eurasia at halos monopolize ang buong industriya ng entertainment nito. Si Matthew Sr. ay kung saan nila nakuha ang kanilang pera, ngunit ang Skull Club ay naging mas matalino. Napagtanto nilang sinusubukan ni Matthew Sr. na samantalahin sila at lalo silang nagalit sa kanya. Palaging kumukuha ng pinakamalaking pagbawas ng kita. Nakagalit sila, kaya natakot si Matthew Sr. sa posibleng paghihiganti at lumapit sa akin para humingi ng tulong. Maganda ang laro ng Skull Club para sa akin. Magkakaroon sana si Matthew Sr. Hindi kailanman nakaalis sa Southeast Eurasia kung hindi man. Yung anak niya, Donald. Dumating siya dito 2 taon na ang nakalilipas, naghahanap ng proteksyon sa akin, ngunit hindi ko siya hinayaang manatili. Nahulog si Knowles sa isang nag-iisip na katahimikan. Nalaman na niya na tinutulungan ng Skull Club si Donald. Si Bear ay isang timog silangang Eurasian, kaya't tila kapansin-pansin na ang ama ni Donald ay nag-iwan sa kanyang anak ng ilang mga koneksyon at mga pangalan upang bumalik sa Southeast Eurasia. Kabanata 2027. Naturally, ang Skull Club ay walang problema sa pakikipagtulungan kay Donald. Ang alitan nila ay ang kanyang ama ilang dekada na ang nakalilipas, hindi ang anak. Mas mabuti pa, gustong-gusto ni Donald ang pag-ulan ng pera mas pinapaboran niya ang kapangyarihan kaysa sa kayamanan. Kung ang pagsunog ng isang butas sa kanyang pitaka ay nangangahulugan ng pakikipagkaibigan sa matataas na lugar, pagkatapos ay gagawin niya iyon ng hindi kumukurap. May katotohanan ang kanyang pamamaraan. Kung naging mas matipid pa siya, hindi na sana aabot ng ganito kataas ang kanyang entertainment business. Sino ang Skull Club na tumanggi sa kanyang labas na alok ng pera? Ang tulong ng Skull Club at ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ni Matthew Sr. ay nagpahintulot sa kanya na tumakbo sa Eastern Islands. Doon, isiniwalat niya kung sino siya sa halip na magsinungaling upang magkaroon ng kanlungan. Hanggat nananatili siya sa loob ng isla, walang kapangyarihan ang pulisya na hulihin siya. Si Knowles ay sumilay ng isang perfunctory ng ngiti. Hindi mo siya tinulungan. Inilapag ni Sunny ang kanyang tasa sa mesa. Tinulungan ko si Matthew Sr. kasi siya ay isang matako na baboy at worst. Siya ay hindi kailanman isang mamamatay tao. Hindi siya pumatay ng sinuman para sa pera sa buong buhay niya. Ngunit gawa sa iba't ibang bagay si Donald, narinig ko. Siya ay isang baliw na nakatakas sa bilangguan, at least. Ang pagpayag sa kanya na manatili sa aking isla ay katulad ng pagtatanim ng isang tikang bomb sa tabi ng aking unan. Nagkaroon ng kapansin-pansin, segundong mahabang pagpost. Napaisip si Sunny kay Knowles. At tumanggi din akong payagan ang iyong pananatili. Alam ko kung sino ka. Nakulong si Donald dahil sa iyo. Ang bawat media outlet sa Yarramore ay nagulat kay Knowles bilang ang taong nagpadala kay Donald sa bilangguan, kaya ang papel ng dating ay hindi kailanman lihim. Walang dapat magtaka na alam ni Sunny. Bakit?
Nakangiting tanong ni Noel Ace, natatakot ka ba sa mga unos na maaaring mangyari? Natigilan si Sunny, hindi ako takot sa bagyo. Pero hindi ibig sabihin na fan din ako ng paghabol sa kanila. Kinalikot ni Noel Ace ang kanyang walang laman na tasa. Mukhang nakikipaglaro kayo ni Fabio sa isa't isa sa mga isla, pero komedya ang lahat. Gayunpaman, pinaniniwalaan ng tubig ang mga panganib, hindi ba? Ang paglalagay ng dalawang hari sa iisang lupain ay parang pag-iimbak ng pulbere sa tabi ng pugan. Bumukas ang mga talukap ni Sunny, at sinaman siya ng tingin. Sinalubong ni Noel Ace ang kanyang tingin na may pantay na kilya. Hindi siya magpapatalo sa psychological warfare. Isang mahabang katahimikan ang lumipas. Pinaikit ni Sunny ang kanyang mga mata bago nagpakawalan ng tawa. Hindi masama, Mr. Knowles. Alam mo ang lahat tungkol sa politika ng isla sa kabila ng kararating mo lang. Si Fabio Puzo ay nagpaplano mula sa kanyang longga sa Timog Kanlurang Peninsula. Siya ay nagmamanipula ng mga unyon at mga guild ng negosyo, kinokontrol ang mga daungan at daungan. Walang paraan ang isang lalaking tulad nito ay hahayaan kang mamuhay ng malaya, sa labas ng kanyang pagbabantay. Siya ay nagsasalita ng isang pagnanais para sa kapayapaan, G. Southern, ngunit sa anino, siya ay kumikilos alinsunod sa digmaan. Nagrally siya ng maraming suporta mula sa lupain sa abot ng kanyang makakaya, dahan-daang nilalamon ang iyong kapangyarihan na lumago ng dahan-dahan. Tumanggi kang bigyan si Donald Sanctuary noon dahil alam mo na sumali ang Skull Club sa alyansa ni Fabio. Donald is not a guy you can trust to have in your side, analyze ni Noel Ace. Pinaglaruan niya ang kanyang tasa at ngumiti. Kung muling naipon ni Donald ang kanyang kapangyarihan, at kung nakuha niya ang suporta ng mga orasyon gang, sa tingin mo ba? Ay hindi niya iyon mapapansin. Oras na tinalikuran mo siya nang humingi siya ng tulong sa iyo. Medyo natarante si Sunny. Nagdududa ako na kaya niyang ibigay kay Fabio ang gusto niya. Ang mga mata ni Fabio ay nakatutok sa entablado ng politika, Ginoong Southern. Dahil lang sa isang paileitik si Donald ngayon ay hindi ibig sabihin na automatiko niyang nawala ang kanyang mga dating koneksyon sa politika, hindi ba? Ang kailangan lang gawin ni Donald ay ipakilala ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan kay Fabio, at ang iba ay mahuhulog sa lugar. Ang mga magkakasamang interes ay maaaring gumawa ng lahat ng uri ng mga kasama sa kama, pagkatapos ng lahat. Natahimik si Sunny. Binuhusan siya ni Noel Ace ng bagong tasa ng tsaa. Bukod dito, pagkatapos malaman kung sino talaga si Cameron, sa palagay ko ay makikita mo ang pagpapahintulot sa aking pananatili bilang isang mas kanais-nais na opsyon. Mahigpit na hinawakan ni Sunny ang kanyang tasa. Ang kanyang, nagsalubong ang mga kilay. Tinatakot mo ba ako? Hindi, sabi ni Noel Ace. Sumenyas patungo sa refilled cup. Si Donald lang ang goal ko. Hindi ko intensyon na guluhin ka at ang pamilya mo ng collateral damage. Tumayo si Sandy sa tabi ng pier kinabukasan na natatakpan ng alampay ang kalahati ng kanyang mukha. Sa pagkabalisa, hinihintay niya ang tulong na ipinangako sa kanya ni Donald. Makalipas ang ilang saglit, matamlay na nakadaong ang isang barko ng karagatan sa pier. May lumabas na dalawang lalaking orasyon na may kapansin-pansing nakakaramdam na parang may hinahanap. Kinaladkad ni Sandy ang kanyang bagahe sa likod niya at agad na lumapit sa mga lalaki. Pinadala ka ba ni Donald Matthews? Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki. Mrs. Pruitt, ako na, mabilis na sagot niya, nakangiting itinaas ang kanyang bagahe. Sa wakas, dumating kayong dalawa, Kabanata 2028. Ang mga lalaki ay tumabi, na inihayag ang isang landas patungo sa barko. Oras na para sumakay ka, ma'am. Ang barko ay tumulak pagkalipas ng 15 minuto. Labis na nasa sabik si Sandy na tanggapin ang alok. Dinala siya ng mga lalaki sa kanyang kwarto bago agad na nagtanong, paumanhin sa abala, ngunit mangyaring ipasa ang iyong telepono sa amin, ginang. Natarante si Sandy. Bakit, mister? Nag-aalala si Matthews na baka may nagbug sa iyong telepono para malaman kung nasaan siya. Mahalagang patayin mo ang iyong telepono at ibigay ito sa amin bago kami makarating sa Eastern Islands. Nag-alinlangan ang babae, ngunit naalala niya kung gaano kaingat si Donald at nagpapasalamat. Umalis sa pier ang liner. Tila umaatres ang dalampasigan habang si Sandy naman ay naglalakad sa kanyang silid. Nakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa corridor bago pumunta sa deck. Dalawang lalaki ang tila nag-uusap habang naninigarilyo, ngunit agad na napagtanto ni Sandy na wala sa kanila ang dati niyang escort. Hindi sila mukhang mga orasyon.
Hindi pa niya nakita ang alinman sa mga ito sa tabi ni Donald. Nagsimulang mag-backpedal si Sandy mula sa deck, maingat na maging tahimik at hindi ma-detect hanggat maaari. Hindi pa siya nakakalayo bago siya napatigil sa kanyang paglalakad nang may bumunggo sa kanyang likuran. Namilog ang mga mata niya. Lumingon siya sa likod niya ng mariin. Dumagsa ang mga estranghero. May ilang lalaking nakaitim na lumabas mula sa sahig sa itaas ng kubyerta at hinaranggan ang bawat ruta ng pagtakas. Nanginginig na nagtanong si Sandy, sino sila? Isang pamilyar na boses ang sumagot sa kanya mula sa itaas. Hindi mo na ako nakikilala, Mrs. Pruitt. Isang lalaki ang nakatayo sa sahig sa itaas ng deck na nakatalikod sa liwanag. Natatakpan ng anino ang kanyang mga anyo hanggang sa bumaba siya sa hagdan, ang kanyang kamiseta ay nililipad ng hangin. Agad na nagulat si Sandy nang makilala niya ang lalaki. Coleman Goldman. Paano nangyari ito? Bumagsak si Colton sa mga hakbang sa harap ng kanyang bodyguard, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagtataka, paano ko nalaman na ikaw ang inaasahan ni Donald na matanggap? Nadaig ng masamang glower ang min ni Sandy. Yung sinusundan mo ako ng iyong mga tao. Sigaw niya, nangako kang papakawalan mo ako. Nagsinungaling ka, sinira mo ang sarili mong pangako. Nawala ang ngiti ni Colton. Hindi, sinira mo muna ang sa iyo. Natuto lang ako sa iyo. At saka, kung hindi kita pinakawalan, hindi ko malalaman ang tungkol sa iyong lihim na pakikipag-ugnayan kay Donald. Nanginginig ang babae. Wala akong pinadala na sinundan ka, Mrs. Pruitt. The only thing I did. Kinuha niya sa bulsa niya ang phone ng babae. Nagdaragdag ng kaunting bagay sa iyong telepono. Narinig ko lahat sa pagitan niyo ni Donald. Lahat. Naramdaman ni Sandy na tumakas sa kanya ang lakas niya. Nang hina na ang mga tuhod niya kaya muntik na siyang bumagsak sa sahig. Kailanman ay hindi niya pinaghihinalaan ang kanyang sarili na nahuli sa isang bitag dahil may isang taong nagkaroon ng pananaw sa pag-iwas sa kanyang telepono. Nagngangalit siya ng ngipin. Kaya, gagawin mo ang lahat para makulong ako sa beach na iyon, Phrygia. Inayos ni Colton ang kanyang manggas ng walang pag-aalinlangan. Siya ay bahagi lamang ng kwento, sabi niya. Nawawala pa rin ang aking bayaw na si Noel S. Knowles. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Pinili mong tumayo kasama si Donald. Ibig sabihin, handa ka nang lumubog kasama ang barkong iyon. Naramdaman ni Sandy ang pagputok ng emosyon sa kanyang lalamunan. Walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay, ay nangangahulugan na walang katiyakan sa kanyang kamatayan. Biglang sumagi sa isip niya na siya ay isang nakaupong pataw sa buong oras na ito mula noong tinawag niya si Donald hanggang ngayon. Natanggap niya ang balita ng kamatayan ni Noel Ace. Isang guwang na tawa ang gumapang sa lalamunan ni Sandy. Kawalan ng pag-asa at kaluwagan. Na-underestimate ko kayong lahat, and God, I'm so bitter. Pero hindi na mahalaga, diba? Patay na ako. Hindi mahalaga kung bumalik ako o makulong. Ano pa ba ang dapat kong katakutin? Naramdaman ni Colton ang isang matalim na pakiramdam ng foreboding. Itinulak ni Sandy ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya at lumuhad sa riles. Mabilis na nag-react ang mga lalaki. Hinawakan siya ng mga ito sa abot ng kanilang makakaya, at ang katawan ni Sandy ay kalahating itinapon sa dagat. Sa ibaba niya, ang mga marahas na alon ay umungol at bumagsak sa isa't isa, gutom. Kung nagtagumpay siya, hindi na siya makakaligtas. Kabanata 2029. Ang dagat, lalo na sa loob ng 10-odd mile radius kung saan nakikita ng mga mata, ay halos walang katapusan. Kahit na ang isang manlalangoy ay makikita ang kanilang lakas na patuloy na sumangga habang ang pag-asa na makakita ng lupa o iligtas, kasama ang init ng kanilang katawan, ay unti-unting natanggal ng mga kuko ng nagyayelong tubig. Kung walang sapat na paghahanda at kagamitan, ang kamatayan ay isang katiyakan. Hinatak ng 2 bodyguard si Sandy sa kanyang braso gamit ang kanilang mahal na buhay, ngunit ang sutil na mule ay nagsimula ng isang mahigpit na laban. Pinupunasan ng butil-butil na pawis ang kanyang mga kamay bago ibinaba ang kanyang mga braso. Sumugod si Colton sa rehas at sumigaw, "Nagpapakamatay ka ba?" Isang mahinang tawa ang binigay ni Sandy. "Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makita kayong natutuwa." Nagulat si Colton. Wait, buong lakas na inalis ng babae ang braso niya mula sa pagkakahawak niya. Nawalan siya ng balanse dahil sa lakas, at natamba siya, diretsyong bumulusok sa dagat sa ibaba. Nilamon siya ng tubig. Noon ay ilang speedboat ang lumabas mula sa malayo. 2 helicopter ang umikot sa ibabaw ng dagat, papalapit sa barko ni Colton, bago lumitaw ang isa pang barko ng karagatan.
Ang pinto sa isa sa mga helicopter ay bumukas, isang hagdan ang bumukas, at isang silhouette ang bumaba sa kubyerta, Waylon. Sumimangot si Colton. Nagulat din ang bodyguard niya. Master Wayne. Inalis ng lalaking pinag-uusapan ang kanyang leather gloves at nagsimulang lumapit sa kanila. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Hinatak ng mga tripulante sa isang speedboat si Sandy palabas ng dagat. Namilipit siya, bumubulusok sa tubig dagat, at nakipagpunyagi sa huling bahagi ng kanyang mga bihag. Bitawan mo ako, hayaan mo ako at hayaan mo akong mamatay. Itinulak siya ng mga wrist-square niya at mabilis siyang itinali. Itinulak nila ang isang piraso ng tela sa kanyang bibig upang maiwasan ang pagkagat ng kanyang dila. Sa di kalayuan, ang ibang mga speedboat at helicopter ay umatras patungo sa bagong dating na ocean liner. Ngumiti si Colton at humakbang pasulong. Kailan ka bumalik, at paano mo nalaman na nandito ako? Ipinatong ni Waylon ang kamay sa balikat ng kapatid. 2 days ago, may natanggap akong balita. Nagmadali akong umuwi, at dumating ako kaagad nang marinig ko ang tungkol sa pagharang mo sa barko ni Donald. Nag-aalala ako, habang papunta ang magkapatid sa loob ng cabin, nagtanong si Colton, balita mula kanino? Tumawa si Waylon. Siyempre, Noel Ace, si Colton ay tila hindi nabigla. Ha, buhay ang tao. Huminto si Waylon. Nasa East Island siya ngayon kasama ang pamilya ng Southerns. Bumalik ang mga barko sa pier kung saan naghihintay ang mga tauhan ng Yara Amor Embassy at ang Interpol. Agad na dinala sa team si Sandy at ang ilan sa mga tauhan ni Donald. Nakipagkamay kay Waylon ang kinatawan mula sa Yara Amor Embassy matapos mailipat sa kanila ang mga bihag. Hindi sapat ang aming pasasalamat sa iyong tulong, Mr. Goldman. Babalik sila sa Yara Amor bilang mga asset sa aming investigasyon. Ang mga taong ito ay kasabwat lahat kay Donald Matthews, na ngayon ay nagtatago sa isang lugar sa loob ng East Islands. Marami pang problema ang naghihintay, natatakot ako. Tumungo ang lalaki, natatakot kaya, magsusumbong ako sa UN. Umalis ang team. Ang insidente, na tila, sa ngayon, ay naayos na. Nagmamadaling umuwi sina Waylon at Colton sa mansyon ng Goldman. Ang kanilang hitsura ay nagulat sa mayordomo, na sumigaw, nakabalik ka na, Master Wayne. Isinabit ng lalaking pinag-uusapan ang kanyang coat sa likod ng sopa habang nagmamadaling naghanda ng mga pampalamig ang mayordomo. Dapat ay napansin mo na kami noon pa, Master Wayne. Dagdag pa ng mayordomo, Mrs. Si Goldman ay nasa trabaho habang si Mr. Goldman Sr. at Miss Daisy ay nangisda. Naninigas si Colton, pangingisda. Napabuntong hininga ang mayordomo. Bueno, si Miss Daisy ay hindi maganda ang loob, Master Coleman, mula nang ma-excited si Mr. Knowles. Pinaalis ni Mr. Goldman Sr. ang dalaga sa pag-asang mapapawi nito ng kaunti ang kanyang nerbiyos. Tinampol ng mahina ni Colton ang kanyang noo. Siya ay nasa sapatos ni Daisy bago iyon, upang maging kasosyo sa pangingisda ng matanda. Ito ay isang pagdurusa sa isang lalaking hindi kilala sa kanya. Pasensya. Nagkaroon pa siya ng pagtanggi sa pangingisda, na naisip na ito ang pinaka-nakakainis na oras nag-aaksaya kailanman. Ang kanilang lolo ay mabuti na inilabas si Daisy, bagaman. Humigop ng tsaa si Waylon at tumawa. Mas mabuti pa kaysa magpuyat sa bahay. Kabanata 2030, kasi sayang ang ilang araw na pagluha niya ngayong alam nating buhay pa si Noel Ace, tama. Tapos na si Waylon. Tumayo si Colton. Mas mabuting pumunta ako sa opisina. Itinuring siya ng kanyang kapatid. Kumusta na kaya si Freya? Huminto si Colton sa kanyang paglalakad. Ang kanyang tono ay mahirap maintindihan ng tanungin niya, ano ang pag-aalala? Napangiti si Waylon. Akala ko kotidian na para sa isang kapatid na lalaki na magmalasakit sa kapakanan ng kanyang hipag. Sinabi sa kanya ni Colton na ayos lang siya bago tuluyang umalis ng mansyon. Sa isang lugar sa di kalayuan, sa ibabaw ng isang tahimik na lawa, tinatanaw ng isang rustikong gazebo ang tahimik nitong tubig. Hawak ni Nicholas ang isang fishing rod sa kanyang kamay at isang coffee mug sa isa. Sa malapit, isang katamtamang hanay ng mga pagkain ang nakalatag sa mesa. Binabantayan ng mga bodyguard ang gazebo mula sa ilang hakbang, sinisigurado na walang makakagambala sa kanilang kapayapaan. Itinapat ni Daisy ang kanyang baba sa kapal ng kanyang palad. Mahigit kalahating oras na siyang nakaupo sa kanyang pwesto, ngunit hindi pa niya nakitang gumawa ng kahit anong panginginig ang kanyang pangingisda. Ngumisi, mamulong siya, walang masaya sa pangingisda. Tumawa ang matanda, hindi mo palang na-realize.
Ang maging bahagi ng kalikasan at ang katahimikan nito, ang hayaang maglayag ang hangin sa iyong buhok, ang hayaang halikan ng araw ang iyong balat, pinakalma nito ang isip at katawan. Itinoon ang iyong mga mata sa float, inalis ang mga iniisip habang iniisip mo kung kailan kakagaytin ng isda. Ito ang sandaling iyon na sa wakas ay nakuha ng isa ang pain na nagpapakuryente sa kanila. Ang pagsabog ng saya at tagumpay. Hindi ba't iyon ang nagpapasaya sa araw? Mahirap na kayong mga whippersnappers, naiinip, nabubuhay sa fast lane. Gaya ng kapatid mo. Oh, ang itsura niya sa tuwing hihilingin kong samahan niya ako sa pangingisda. Tumitik si Daisy sa ibabaw at bamulong sa kanyang hininga, mas produktibo sana kung mag-overtime siya. Biglang lumutang ang float at kumalat ang mga alon sa paligid nito. Nanlaki ang mata ni Daisy. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tungkod. Nakangiting binawi niya ang linya, sumisigaw, nakagat. Ang isang maliit na trout ay nakasabit mula sa kawit, nagpupumiglas. Nakakuha ako ng isa, Lolo. Tingnan mo, siya, itataboy mo ang isda ko. Humalaklak si Nicholas. Ang pagmasdan ng mood ng batang babae na lumiwanag sa isang maliit na isda ay isang kagalakan. Ang maliit na kagalakan ng pangingisda ay sapat na, tulad ng nangyari. Tila nakalimutan na ni Daisy ang lahat tungkol kay Knowles at sa madilim na ulap na nakapalibot sa kanyang kinaroroonan. Nasiyahan si Waylon sa mataas na espiritu sa gazebo habang patungo siya sa kanilang daraanan. Nakangiting tumawag siya, well, mangingisda kasama si Lolo, di ba? Biglang lumingon si Daisy. Ibinaba niya ang pamalo at lumundag, ipinulupot ang mga braso sa leeg nito at tumatawa. Waylon, maging si Nicholas ay nagulat. Akala ko nasa ibang bansa ka. Hinayaan ni Waylon na pisilin siya ng ate niya. Nanlalambot ang kanyang mga mata habang sumagot, nauna ako sa schedule. Nagdagdag si Nicholas ng bagong pain. Iyan ay isang himala. Hindi ko akalain na bibitawan ka ng matandang iyon ng ganoon kaga. Ibig kong sabihin, wala siyang eksaktong oras para pamahalaan ako, sagot ni Waylon. Tumangala si Daisy sa mukha ng kapatid. Paano mo nalaman na nandito kami? Ang mayordomo ay sumingit, sagot ni Waylon habang mapaglarong tinatapik ang kanyang ulo. Sinabi niya na medyo nabigla ka mula noong insidente ni Knowles, kaya hinikayat ka ni Itay na maging kasosyo sa pangingisda ni Lolo. Natahimik si Daisy, isang makulimlim na anino ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Waylon. Diyos ko, kapag ang isang babae ay tumingin sa isang lalaki, hindi na niya naaalala ang kanyang kapatid, hindi ba? Talaga, pinagtatawanan mo na ako ngayon. Mahinang protesta niya, magbaba ka, buhay si Knowles, hindi siya patay. Natigilan si Daisy, at tila bumabalik ang ningning ng kanyang mga mata sa mga segundo habang hinahayaan niyang lumubog ang paghahayag. Hindi ka nagbibiro, di ba? Ginulo ni Waylon ang kanyang buhok at pagod na tumawa. Bakit ako? Kakausap lang niya ako 2 days ago. Bumibilis at mas masigla ang tibok ng puso ni Daisy. Bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Nabuhay si Knowles. Ito ang pinakamagandang balita na natanggap niya.